Lalo pang dumami ang mga lumikas patungong Baliwasan Grandstand sa Zamboanga City. Kanina, dumating ang 3 truck sakay ang nasa 600 evacuees. Makibalita tayo live kay Haji Lieta. Haji? Yes, makitama ka dyan at mag-alas 11 nga kaninang umaga na dumating ang 3 6x6 truck na nagdalaman nga ng 300 pamilya na galing nga sa mga lugar kung saan kasalukuyang nagaganap itong tensyon sa pagitan nga ng pwersa ng MNLF Miswari Faction at maging na rin ang pwersa ng ating gobyerno. At galing nga mga lumika sa barangay Rio Hondo at barangay Mariki. Pero kanina, Maki, ay hindi agad nakapasok ang mga truck dahil pinahinto sila ng PSG o yung Presidential Security Group. Inaasahan kasi ngayong hapon, Maki, na darating ngayon si Pangulong Benigno Aquino. At kwento nga nung mga nakausap natin ng mga residente ng Lumikas ay simula pa nung Lunes ay hindi sila makalabas sa kanilang lugar. Ang barangay Rio Hondo kasi, Maki, ay nasa dulo ng barangay Santa Barbara at ng barangay Santa Catalina kung saan nga nagaganap itong mga bakbakan nitong mga nakarang araw. Kaya naman nang dumating itong truck doon sa kanilang lugar ay talagang hindi na sila nagdalawang isip at sumakay na sa mga truck na ito nang sa ganon ay mailikas na sila. Ito rin yung utos kasi, Makino, ni Mayor Beng Climaco Salazar na magkaroon nga ng forced evacuation nang sa ganon ay mailikas na itong mga residente at nang sa ganon hindi na maipit pa sa mga nangyayaring kaguluhan nga dito. Kanina, Maki, dumaan sila sa registration ng DSWD nang sa ganun ay maitala sila at mabigyan na nga sila ng kaukulang mga pangangailangan. As of 3 p.m., Maki, ang binigay sa atin na detalye ng DSWD ay nasa mahigit 24,000 individuals na. Ito nga mga nasa 26 na evacuation center. At ito nga kinatatoyan natin na itong Baliwasan Grandstand ay nandito yung pinakamaliking bilang ng mga residente na nasa 15,000 individuals. Maki? So Haji, ang hirap kasi 'di ba ng buhay sa evacuation center. Tapos lalo pa naman yung kinalalagyan ninyo. Sa ngayon ang nakikita ko, ang dami ng tao, ang init pa. So kumusta yung mga kababayan natin dyan na kasama mo? Yes, Maki, yung iba talagang wala silang dala. So ang ginagawa nila, nakikisilong na lang. Yung iba sa ilalim ng puno, sa iba dun sa mga available na space. For example, dun sa pinunta natin kanina, dun sa may mga bleacher. Yung mga bleacher, Maki, talagang puno na rin. Ano? At yung ibang mga mapaparaan ng mga kababayan natin, yung mga lumang streamer ay tinatahi nila at ginagawa nilang tolda nang sa ganun ay masilungan lamang nila. At yun nga ang problema, Maki, ay itong lugar na safe sila at magkaroon nga sila ng maayos na matutulugan. Kasi Maki, kapag araw, napakainit dito sa lugar. Pero kapag gabi naman ay napakalamig. Kaya naman yung mga bata ay isa rin sa mga inaalala ng mga nakakatanda dito dahil wala rin silang nadalang mga extra clothes para protektahan sila lalo na sa lamig sa gabi, Maki. So wala bang masisilungan? Nakikita ko nga sa video na lumalabas ngayon sa ating TV screen na parang walang mga at least temporary tents na masisilungan itong mga evacuees natin. So malaki bang problema itong pagsisilungan kung hindi ka na makapunta dun sa mismong grandstand? That's right, Maki. Walang yung temporary na tent, yung galing sa lokal na pamahalaan. Ang ginagawa na lang ng mga residente dito ay sila na mismo yung nagtatayo ng mga tolda. Kaya kapag dinala sila dito sa grandstand, ay talagang kanya-kanyang diskarte na lang at wala na nga silang, yung iba wala talagang lugar kung mananatili pa sila sa mga bleacher. Yung ibang Maki ay sa labas na lang ng grandstand nagtayo ng kanilang mga tolda. Pero kanina, Maki, ito, kung ipakita ko sana, itong puting tolda na ito na napakalaki ay kakapatayo pa lang yan kanina. At yan nga yung pinatayo ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga nang sa ganun ay pansamantalang tuluyan nitong mga kababayan natin na nandito ngayon. Pero siguro nasa 70%, Maki, mga kababayan natin na nandito ay walang o sariling diskarte lang nila itong kanilang matutuluyan, Maki. Pero it's been 5 days, Haji. Di ba ito yung ika-5 araw na nga ng paglikas ng mga kababayan natin dahil nga dun sa putukan, dahil sa nangyayaring kaguluhan dyan. So, ang ibig sabihin, at this point, medyo
kinakapa pa rin kung paano maaasikaso itong mga kababayan nating nagsilikas? That's right, Maki, with regards sa kanila matutuluyan. No? Pero with regards naman sa mga kakainin nila, Maki, ay okay naman. Kompleto naman yung mga binibigay. Bagaman nagkakaroon lang ng konting shortage kapag nagkakaubusan, pero agad-agad naman na nagbibigay itong itong mga kinaukulan para matugunan itong mga pangangailangan nila, Maki. Ang mahirap dyan, sa dami ng mga tao, kumusta naman yung mga palikuran, Haji? Yes, Maki, tama ka dyan. At sa dami nga talaga ng tao dito ay yung mga palikuran ay hindi na masyadong maganda, no, itong sitwasyon. At bagaman palagi itong tinitignan, no, nililinis nitong ating mga nasa public safety, ay hindi pa rin ganoon lagi na nababantayan yung kalinisan ng mga palikuran. Actually, Maki, nagkalat nga yung mga portalet dito, pero hindi siya gaano kalinis, lalo pa at napakarami ng mga gumagamit ngayon dito. At yun nga, no, kung hanggat maaari, Maki, ay isa ito sana sa tugunan ng mga opisyal, no, dito sa Zamboanga City, itong maayos na palikuran, malinis na palikuran, at dagdag nga itong portable toilet, Maki. Oo nga, pero sa ngayon naman, Haji, kumusta naman yung mga kababayan natin? Sa mga nakausap mo ba, lalo na mula sa DOH, may mga nagkakasakit na ba? May ganito na bang nagsisimulang problema? Yes, Maki, lalo na yung mga bata, Maki, ay kahapon naulat natin yung mga bata na pila-pila dun sa isang medical bus sa isang evacuation center. At ang karaniwang reklamo nila, Maki, pananakit ng tiyan at lagnat, lalo na dun sa mga bata. Sa mga matatanda naman na, Maki, ang reklamo nila, itong pananakit ng ulo, ito yung pananakit ng kanilang mga batok. Pero may naka-standby naman dito, Maki, na Red Cross medical team. Meron din naka-standby dito yung team naman ng City Health Office, at handa naman silang may mga gamot na handa namang ipamigay sa mga kababayan natin na mga ngailangan nito. Ang hirap lang dito, Maki, talagang yung mga nakakausap natin ay kung if you were in their position, Maki, talagang maawa ka. Talagang mararamdaman mo napakahirap ng sitwasyon nila. Yung iba talagang 5 araw na nandun sa mga affected na lugar, hindi sila makaalis, wala silang magawa kundi magstay dun sa loob. Kanina yung nakausap natin, Maki, 5 araw na ang kinakain lang nila ay kanin at ang ulam nila kape. So yun, ganun kahirap yung mga nararamdaman ngayon ng ating mga kababayan dito sa Zamboanga City, Maki. At umaasa nga sila, Maki, na sana matapos na talaga to dahil hirap na hirap sila, Maki. Oo nga. Yun nga gusto kong ihabol sana na huling katanungan lang, Haji. Kasi di ba ang Zamboanga, gateway yan Hulo, Basilan, and Tawi-Tawi. Tapos siguro may nakausap ka na ba sa mga kababayan natin dyan na lumipat sila ng Zamboanga para tumakas sa kaguluhan ng mga pinanggalingan nilang probinsya tulad ng Basilan at Hulo. At ngayon, naiipit na naman sila sa kaguluhan dito naman sa Zamboanga City. Since Monday, Maki, talagang gwardyado itong dagat dito sa Maya Zamboanga, itong tawiran papunta sa Sulu, Hulo at Hulo-Sulu nga, tama sa Tawi-Tawi at sa Basilan. At yung mga kanina may pinuntan tayong isang community, ito yung mga Badyaw at Samal, at nakita natin yung kanilang lugar na talagang yung mga bangka nila, Maki, nakakatuwa nga dahil ayaw nilang iwan itong mga bangka nila at doon sila mismo naninirahan. Dahil ayaw talaga nila makipagsiksikan sa mga evacuation center. Gaya nga dito sa Grandstand dahil napakarami ng tao dito, Maki. Okay, maraming salamat sa iyo, Haji Rieta.